Lord. Yes, we cannot know Him fully kasi limitless po si Lord. But we can know Him truly. Yan. Kaya hindi dapat tayo tumigil na kilalanin siya. Kapatid, desire to know Him more. Si Lord hindi siya madamot. Kapag nag-desire tayo na kilalanin siya, magpapakilala talaga siya. Mag-desire po tayo katulad ni Paul, sabi niya po sa Philippians 3:10a, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo. So kung meron ka mang gusto na mangyari sa Christian life mo, yun yung mag-grow o lumago yung pagkakilala mo kay Amen. Christ. Hallelujah. Yeah. So saan po ba tayo dapat mag-grow as a Christian? Grow in grace. So grow in knowledge of our Lord Jesus Christ. So bakit po kailangan nating lumago sa biyaya at pagkakilala kay Jesus? Bakit po ba natin kailangan? So letter A po, upang mabago ang iyong buhay. So kapag naunawaan ang kalooban ng Diyos, marirealize natin kung gaano tayong undeserving at na-appreciate natin yung mga ginawa ni Jesus, siguradong may magbabago. Sabi po, understanding, realization, appreciation, at transformation. Kapag nag-grow ka kay Lord, it will change you. Kapag aayawan mong masaktan mo siya. Halimbawa po, di ba dati, kahit gumagawa tayo ng mali, okay lang. Hindi natin napapansin na, ay, mali pa ba yung ginagawa ko? Pero po, nung naunawaan mo yung biyaya ng Diyos at nakilala mo si Jesus, nagkaroon na po tayo ng takot sa puso na gumawa ng mali at unti-unting nagiging Christ-like ka na. Kaya kapag may nagaya sa'yo na, uy, tara, bar tayo. May nagbabar ba dito? Tara, magbabae tayo. Tara, magsugal tayo. Tara, magbisyo tayo. Tara, mag-cellphone tayo magdamag. Kahit Sabado, okay lang yan. Pwede naman tayong balik bukas kasi Sunday lang naman yan. Natututo na po ba tayong tumanggi? O sige, tuloy pa din. So kapag po tayo lumago sa ating Panginoon, makikita natin na kailangan nating maunawaan pa yung mga plano niya. Dahil lang makakatanggi na tayo, dahil lang nasa puso't isip na natin, tinubos at pinalaya na ako ng ating Panginoon. Yung dati kong buhay ay dahil sa biyaya niya, kaya di ko na iyon babalikan. Kung so, ano natin na napagdaanan natin sa nakaraang buhay, tinubos na po tayo at pinalayan na ng ating Panginoon. Amen. Huwag na po natin itong balikan. Yung lalim ng understanding mo doon sa grace ni Lord na pinakita niya doon sa cross, yun ang magtutulak sa'yo na maging matuwid. Dahil kapag kilala mo siya, alam mo kung ano ang ayaw niya at kung saan siya masaya. At syempre, kung saan di siya nalulungkot. Dahil ang totoo naka-enkwentro, may nagbabago. At syempre, yung lalim ng pagkakilala mo kay Lord, ang magdadala sa iyo ng pagbabago sa buhay mo. Dahil kilala mong gracious si Lord, magiging gracious ka na din sa iba. Kapag nakilala mong giver si Lord, matututo ka na ding magbigay. Kapag nakilala mong holy si Lord, magiging holy ka na din. Kapag totoong naunawaan mo ang pagpapatawad ng Diyos, magpapatawad ka na rin. Kapatid, the more na lumalago ka sa pagkakilala mo kay Kristo, mas nababago ang buhay mo. Yes, amen. At pangalawa po, letter B, upang hindi madala ng maling katuruan. Sa panahon po natin ngayon, marami na po talaga naglilitawan ng false teaching. Meron na noon pa man, at syempre mas lumala din ngayon. Meron na daw pong God the Mother, meron ng bagong Son of God, may sumusunod na kay Lord kasi daw hindi naman daw maghihirap. May mga grace teaching sa panahon ngayon na it's okay daw na wag nang mag-pray, okay daw na wag na magbasa ng Bible, okay lang daw na mag-commit ng sin kasi grace naman ng Lord. Tinapos na daw lahat ni Jesus sa cross. Tapos hindi na babalik si Christ. So isa po ito sa mga rason bakit kailangan nating lumago sa ating Panginoon. Kasi kung hindi, madali po tayong maniniwala sa mga maling katuruan. At sunod po letter C, upang makapaglingkod ng nararapat. Kapag lumago ka sa
pag-unawa sa grace at pagkakilala mo kay Lord, hindi tayo magmamalaki sa Panginoon. Amen. Bakit? Kasi alam mo, grace lamang ng Diyos, kaya tayo nakakapaglingkod. Hindi dahil magaling tayo, o kahit magaling tayo, pwede namang hindi tayo gamitin ng Diyos eh. Pero isa tayo sa biniyayaan ng Diyos. At syempre, dapat hindi ka papayag na hindi ka makapaglingkod. Kasi sa dami na nangyari sa buhay mo, napakabuti pa rin ng ating Yes, Panginoon. amen. Ano pa? Kapag nag-grow ka sa pagkakilala mo kay Lord, nakikilala mong holy siya. Hindi ka magsiserve na madumi yung puso mo, sisikapin mo na maibigay ang pinakamalinis na paglilingkod mo dahil kilala mo na excellent God siya. Amen. Hindi ka magre-reklamo at ibibigay mo ang excellent service mo Yes, sa Kanya. amen. So kahit madami mong ibigay sa iyong task, talagang go ka pa rin. Kasi alam mo yung grace ng Lord, ibinigay at pinagkatiwalaan. Pinagkatiwalaan ka niya. Kapag lumalago tayo kay Lord, mag-grow rin ang paglilingkod mo sa Kanya. Naniniwala po ba tayo dito na kapag lumalago ka kay Lord, mag-grow din yung paglilingkod mo? Amen. Ayan, sa letter D po, upang maging matatag ang ating pananampalataya. So alam niyo po mga kapatid, sa journey mo sa Panginoon, maraming pwedeng magpababa ng loob mo. Matutukso kang huminto, darating ang panahon, madi-discourage ka na, manghihina ka, matitisod ka sa tao, masasaktan ka, madi-disappoint ka. Pero kapag maliwanag sa iyo ang grace ni Lord, kapag kilala mo ng totoo ang Panginoon na siyang pinapanampalatayanan mo, walang magiging dahilan para talikuran mo siya. Amen. Kapag nasasaktan ka, yung grace ni Lord ang magpapaalala sa iyo, sandali lang anak, nung panahong ako ang nasaktan mo, hindi kita iniwan. Amen. Kapag tumaranas ka ng pagsubok, yung pagmamahal at bayaya ni Lord ang magpapaalala sa iyo, na anak, sasamahan kita, hindi kita iiwan. Nandito lang ako sa tabi mo. Yung knowledge mo sa mga pangako ng Lord ang magmo-motivate sa iyo para magpatuloy ka sa faith mo. Nagiging matibay at matatag kang Kristiyano kapag lumalago ka sa Panginoon. Mga kapatid, kapag mababaw ka kay Lord, magiging mababaw Christian ka at madali kang pabagsakin. At madali mo lang iiwan ang faith mo. Sasabihin mo, ayoko na, hihinto na lang ako, ayoko na mag-life group, ayoko na mag-church. Nangyayari po ba, nararanasan po ba natin? After lahat ng ginawa sa'yo ng Lord, magagawa mo pa yon? Masasabi mo pa na ayaw mo na? Biruin po natin, tinubos ka ng Panginoon. Pinahirapan si Lord para sa'yo. Nasaktan si Lord para sa'yo. Sumabog ang puso ni Lord para sa'yo. At namatay si Lord para sa'yo, tapos magbabackslide ka lang. Kapatid, nasaktan lang, umayaw ka na. Hindi ka pa po pinako sa cross. Pero kapag po nag-grow ka kay Lord, pambihira, kahit anong bato sa'yo ng mundo, Amen. kahit anong bato sa'yo ng mundo, kahit anong bato sa'yo ng demonyo, para kang malaking puno na may malalim at matatag na ugat. Na kahit anong mangyari, hindi ka mabubunot sa pananampalataya mo. Amen. Kapatid, Hallelujah. huwag kang humintong lumago. Pero paano po ba tayo mas mag-grow sa understanding natin sa grace at knowledge natin kay Lord? So, I believe po na maraming bagay. Pero magbibigay lamang po ako ng ilang practical ways kung paano po tayo mas mag-grow sa grace and knowledge sa ating Panginoon. So, how to grow in grace and knowledge. So, paano ba tayo lalago? Unang-una po, ipanalangin mo ito. Kapag gusto mo nang lumago sa ating Panginoon, ipanalangin mo ito. Ipanalangin mo na, Lord, gusto pa kitang makilala, gusto ko pang maintindihan ng grace mo. Everyday, panalangin mo na buksan ng Diyos ang mata mo, na makita kung paano mag-work ang grace sa buhay mo, at ipanalangin mo na makita mo ang pagkakataon na magpakilala ang Diyos sa iyo. Kumbaga, pag-pray natin na, Lord, gusto kitang makita sa trabaho ko, gusto kitang makilala sa finances ko, gusto ko maunawaan ang grace mo sa panahong nagkukulang ako.
Lord, magpakilala ka sa akin sa pamamagitan ng problema ang kinakaharap ko. Kung ipanalangin po natin yung paglago. Ipanalangin po yung karunungan, ipanalangin po natin yung understanding mula kay Lord. Si Lord hindi po siya madamot. Natuto pa rin ang hinahangad natin sa panalangin. Amen. Sabi po sa Mark 11:24, "Therefore I say unto you, what things whatsoever ye desire, when we pray, believe that ye receive them, and ye shall have them." So kapatid, pray for it. Pangalawa po, italaga ang buhay sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi po sa 1 Peter 2:2, "Kung magkagayon, gaya ng sanggol na bagong silang, naisin ninyo ang dalisay na gatas na ukol sa Espiritu upang lumago kayo." For us na mag-grow sa understanding